po ba kayo dyan sa Risa Torre 2028? Ako, payag na payag ako dito. Oh. Bagay na bagay ang dalawang yan ako. Oh, di ba si Risa, kumusta na si Liamas? O si Kiko? Ay, may Torre ka na, oh, di ba? Rowena Guason, pwede. Pwede din, oh, di ba? Ito po mga kareaksyon. Ito naman. Yan. Ano po masasabi niyo dyan? Ako mas gusto ko si Marcoleta eh. Si Marcoleta o kaya si Bongo. Yan. Pero marami rin po nagsasabi na Richard Gomez wag lang si Amy Marcos Richard Gomez, Sara Duterte. Comment po ninyo sa comment section kung kanino po kayo pabor. Sara Marcoleta, Sara Bongo, Sara Richard Gomez, Sara Guanzon, di ba? Pili lang kayo mga kareaksyon. O kaya, Ontiveros, Torre, sige, pili lang po kayo. Eto na! Ilang senador dahil sa kanilang mga pahayag at ikinilos. Nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagtiwalaan ang mga senator judges na magiging patas sila. Sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Paliwanag niya kung bias umano ng isang senador, pabor sa kanya ang magiging basihan. Paano naman daw yung mga senador na may bias laban sa kanya? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. No? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ibain ang pamilyang Duterte. Right, Reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga kareaksyon Mandagin po ninyo si Torre. Si Torre po yung 3 minutes naging 5 minutes na ngayon. Nung una sabi niya 3 minutes, darating ang pulis. Ngayon naging 5 minutes na. Baka bukas 5 hours na. Ito po mga kareaksyon, pero bago po yan, si Bato de la Rosa daw ay gumagamit ng AI. Mahaba na po daw ang buhok ni Bato de la Rosa ngayon. Doon sa kanyang AI. Ito po, unahin po natin si Senator Bato de la Rosa. Daig pa raw na mga Gen Z si Senador Bato de la Rosa dahil naispatan agad nila na fake yung video tungkol sa umano'y opinyon ng mga estudyante sa impeachment ni VP Sara. Sa ngayon, na-flag na ng Facebook ang video dahil naglalaman daw ito ng false information. Pero paano nga ba malalaman kung AI-generated ang isang video? Narito ang agenda report ni Hannah T. Maging senador, hindi immune sa AI deception. Nitong weekend, nag-share ng post si Senator Bato de la Rosa mula sa isang FB page na, ay grabe, sa video, mga estudyanteng tila dinedepensahan si VP Sara sa impeachment. Umabot agad ito sa milyong-milyong views. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Sabi ni de la Rosa, maganda raw na gets ng mga kabataan ng issue. Ang mahirap mga kareaksyon, yung gumawa ng AI na ito ay pinaing lang kay Senator Bato de la Rosa. At ang gumawa ng AI na ito ay dilawan. Anyway, ano bang mali sa AI na yan? Halimbawa, yung gumawa ng AI, ayaw niyang ipakita yung mukha niya. Gumawa siya ng tao. At yung gusto niya sabihin, pinasabi niya doon sa karakter. May mali ba dyan? Wala naman eh. O ito hapanggan po natin. Kung AI-generated ang isang video. Narito ang agenda report ni Hannah T. Maging senador, hindi immune sa AI deception. Nitong weekend, nag-share ng post si Senator Bato de la Rosa mula sa isang FB page na, ay grabe, sa video, mga estudyanteng tila dinedepensahan si VP Sara sa impeachment. Umabot agad ito sa milyong-milyong views. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Halatang AI naman.
Halatang AI naman eh. Di ba? Anong problema niyan? Wala namang problema yan eh. Gagawa ka ng karakter. O isabihin mo yung gusto mo sabihin doon. May mali ba doon? Wala naman eh. Sabi ni De La Rosa, maganda raw na gets ng mga kabataan ng issue at hinikayat pa ang ilang mga grupong makinig sa kanila. Kahit si Davao City Mayor Baste Duterte, shinare ito at sinabing may suporta sila ng Gen Z. Pero mabilis din ang bira ng netizens. Anila, may signs of AI ito. Hindi po sign. AI talaga yun. May masama ba doon? Wala naman eh. Sabi ni Engineer Joshua Ivan Pagyo na dating bahagi ng UST Faculty of Engineering at ngayon tech creator ng Exitech Solutions. Obvious ang pagiging AI-generated ng video. For some weird reason, while he's handling the microphone, there's been some distortion on the hand, which is unnatural. Di rin daw mabasa ng maayos ang Brad, oy, eksperto, AI yun. AI nga yun eh. text at logo ng school sa uniform ng mga estudyante kahit high definition ito. Unreadable pati ang plate numbers at signages sa likod ng interviewees. Well, most of us are aware of how Alam niyo po ba mga ka-reaction, buti ngayon yung mga gumagawa ng ganyan, at least may AI. Nung unang panahon ba yung nagsasalita nakikita natin sa radyo? Hindi, di ba? Nung unang panahon yung mga boses sa radyo, nakikita natin? Hindi. Anong problema niyan? Hanggang ngayon yung mga nagsasalita nga sa radyo, hindi natin kilala eh. Hindi natin alam yung mga mukha nila eh. the Philippines vehicular plate numbers do look like. When have you seen one? Ang dami yung katarantaduhan. Yung mga kasama nyo, gumagawa ng mga trolls eh. May mga AI din sila eh. Di ba? Malay pa ni Bato de la Rosa ang AI yun. Of the legacy of General Marbil, I will lead with three core pillars. Pillar number 1 is in compliance to the directive of the President for swift and responsive public service. We will institutionalize a 3-minute emergency response time in major urban centers, and this had been done already during my term in Quezon City in the 3-minute response time project. This is not Narinig po ninyo na 3 minutes response time. Yun nga po yung inauguration niya oh. just a benchmark. It is a lifeline. Every call for help deserves immediate attention and action. Oh, We will be present. Makikita nyo kami sa kalsada, oh, sa komunidad, oh. sa palengke, at Oo. sa bawat lugar na kinakailangan ng ating presensya para magbigay ng kapanatagan at ng kalooban. Lahat ng mga kasama niya dyan, di naman naniniwala sa kanya eh. Just for the sake of the yung tinatawag lang chain of command. Kung nasaan man ang bawat Pilipino, sila ay ligtas. Oh, To support this, we must ensure pillar number 2, oh, unity and morale within the ranks. oh. A divided force cannot defend a nation. Thus, we will strengthen our core from within, guided by discipline, mutual respect, and leadership by example. Diba? Sila sabi natin eh. O dito, ano na to? Una 3 minutes ha mga ka-reaction ha. Una 3 minutes, ito ano to? That is our commitment to the President and to the Filipino people. So, if they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. Tatlong araw matapos ang election ban, sinimulan na ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III ang balasahan sa ilang opisyal ng PNP. Unang tinamaan ang 8 Chief of Police sa Metro Manila matapos na mabigo ang mga itong ipatupad ang 5-minute response policy. Kabilang sa inalis sa pwesto ang Chief of Police ng Caloocan, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan at Makati. Narinig po ninyo yun. Nung sinabi niya 3 minutes. Ngayon naging 5 minutes na yan 5 minutes response. Para yata, Tore, para yata una 3 minutes ang pinangako mo. Ngayon 5 minutes, tinanggal mo pa yung mga chief of police.
Eh, yung mga tinanggal mo na, karangalan pa nilang hindi sila makasama sa pamumuno mo eh. Di ba? Pagdating ng araw, sasabihin, tinanggal ako ni Marbil. Oo, okay lang yun. Si Marbil naman na nagtanggal eh. Di ba? Anong pangalan ko dyan kay Marbil na yan? Ay, Marbil Torre na yan. Di ba? Ayaw nilang ma-associate yung kanilang legacy at pangalan sa pangalan mo, Torre. Di ba mga kareaksyon? Wala naman pakialam dyan yung mga tinanggal niya eh, di ba? O ito pakinggan natin to. O di ba? Una, 5 minutes, naging 3 minutes. O di ba? O ito, pakinggan po natin. Sinibak sa pwesto ang 8 chief of police ng malalaking lungsod sa Metro Manila matapos na hindi po makatugon sa 5-minute response time, habang 3 provincial director naman sa Visayas ang nanganganib din na masibak. O di ba? Maaaring madamay rin ang regional director kung babagsak sa simulation exercise ang kanilang mga tauhan. Buong detalye sa live report ni Mar Gabriel. O di ba? Mar. Ali, posible raw na kada linggo ay may mga opisyal na masisibak sa pwesto kung sila ay hindi makakatugon sa 5-minute response ng Philippine National Police. Marami naman daw opisyal na naghihintay na mabigyan ng pagkakataon para humawak ng matataas na pwesto sa PNP. Sa command center ng MMDA sa Pasig City, nagsagawa ng simulation exercise si PNP Chief General Nicolas Torre III para subukan ang kanilang 5-minute response time. Ang People Power Monument sa kahabaan ng EDSA ang napiling parespondehan ng opisyal. Along EDSA na island. Wala pang 3 minuto, dumating na ang mga pulis. That is our commitment to the President and to the Filipino people. Alam po ninyo katarantaduhan yung gustong gawin ni Torre. Pag hindi ka na gano'n ng 3 minutes, tatanggalin na yung chief of police. Katarantaduhan niya, Torre. 3 minutes kung traffic. Nasaan ka? Nasa buwan? Tapos kung, halimbawa, 10 insidente, sabay-sabay. 3 minutes lahat yun? Di ba? Pwede na yung mga 30 minutes gano'n, isang oras, isang araw. Sanay na tayo dun eh. Baka magbago yan, 3 minutes, 5 minutes eh. Baka mahuli yung mga kriminal Di ba? Ang dami mga durugista dyan sa kalsada anong ginagawa mo, Torre. 3 minutes? Matagal pa nga yun eh. Dapat nga 1 seconds nandyan eh. Nagkatarantaduhan po yan. Tinanggal daw niya yung mga chief of police sa mga dahil hindi sila nakarating ng 3 minutes. 3 minutes? Nasaan ka, Torre? Nasaan ka? Walang maniniwala sa'yo. May mga lugar na sobrang traffic. Di ba? Sasabihin, Chief Torre, traffic kami dito, hindi kami makakarating na 3 minutes. Huwag mo tanggalin Maawa ka na sa amin, maawa ka na. Ganun mo yun? Grabe ka naman, Torre Maging reasonable ka naman. So, if they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. Demoralizing yan. Demoralizing yan sa mga mabubuting pulis. Demoralizing yan. O baka talagang planado na yun na yung mga tatanggalin nila, pro-Sara. Tanong lang. Baka nakaplano ng tanggalin sila dahil pro-Sara sila. Dahil alam nila bumoto sila doon sa absentee voters na Duterte Senate. Kasama sa mga inalis sa pwesto, ang hepe ng Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati City Police Station. When I assumed on June 2, I conducted a command conference on June 4, 2 days later. At binigyan ko na sila ng standards. And ako naman, alam ko na kaagad kung na-comply o hindi. Dahil makikita ko naman sa kanilang performance. Oh, di ba? Makikita natin, it appears na ayaw na mag-comply. So we'll look for other people who will comply. Bukod sa mga chief of police, may 3 provincial director pa sa Visayas Region. Diba, tinitreat niya. Diktador, tinitreat niya yung mga chief of police. Eh, siyempre, yung mga chief of police yan, wapakels na yung mga yan. Lalo na si Torre yung namumuno, wala silang pakalam dyan.
ang nanganganib ding maalis sa pwesto. Yan ay kung babagsak sila sa pangalawang simulation exercise. Nanganganib din daw na madamay ang mga regional director. I'm very lucky at this era, at this time, na yung mga senior officers na yan, ang isang klase ay 100. So pag mag-fail ang isa, meron pang 99 na nakaabang of equal competence. Oh, di ba? Ay, may papalitan namin kayo, ha? Ayusin ninyo, palitan namin kayo. Di ba? Nakipagsanib puwersa ang PNP sa MMDA upang mas epektibo nilang maipatupad ang 5-minute response. Ali, ayon kay General Torre, maglalagay sila ng mga tauhan nila dyan sa command center ng PNP para magsilbing tulay doon naman sa command center ng PNP sa Campo Crame para sa mas mabilis na dispatching ng mga pulis. Ali. Natatakot nga yung mga taong bayan ngayon di ba? Dahil napapanood nila sa pelikula, yung mga pulis mismo, sila yung mga kriminal. Hindi, napapanood lang nila sa mga pelikula, yung mga skalawag na pulis. Di ba? Nakakatakot ngayon, tawagin mo yung pulis, hindi mo pala alam, siya pala yung may pakanado sa krimen. Hindi lang, napapanood lang sa pelikula. Eh siyempre, nagpa-flashback sa mga tao yan. Lalong-lalo na ngayon, di ba? O di ba, nagpapahaba lang ng oras, sabi ni Marvel, buti lang wala na si Marvel. Di ba, minsan nakakatakot din mga ka-reaction. Hindi mo mawawala yung takot kasi minsan sa mga napapanood mo sa pelikula, akala mo nangyayari sa totoong buhay. Di ba, kaya wag na po kayo manood sa pelikula mga ka-reaction. Ako hindi na ako manonood ng pelikula Kasi parang nagpa-flashback sa akin Pero hindi naman totoo yun, yung mga pulis natin ngayon, maayos naman lahat yan. Maniwala kayo, hindi totoo yung chismis na yung mga pulis mismo, yung mga sangkot sa krimen, hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan kasi sinungalingan yan. Oo, yung mga pulis natin ngayon, matitikas, matapat, dahil si Tory nga. Tsaka kay BBM, di ba si BBM ay ayaw magpo-polygal test. Ganun yun. Alam mo, Mar, sa Estados Unidos, merong mga programa kung saan recorded yang mga tawag sa 911 call at malalaman nung nasa kabilang linya kung gaano kalayo yung mga rumeresponde na mga pulis. Ganon din ba yan? Recorded din ba yung mga tawag sa kanila sa command center? Yes, Ali, actually itong 911 system na gamit ng PNP, ito rin yung provider ng ginagamit sa Estados Unidos. Kaya yung parehong sistema na pinaiiral doon ay yun din yung ginagamit ngayon ng Philippine National Police. Pagdating naman doon sa lokasyon ng mga pulis, may mga GPS sa karamihan ng mga sasakyan nila. Kaya madaling matukoy kung nasan nag-iikot o saan naka-standby yung mga tauhan nila sa field. Yan naman ay ang mahigpit na bili ng PNP ni General Torre doon sa kanilang mga tauhan. Habang sila ay nasa police mobile, mahigpit nilang i-monitor yung kanilang mga radio dahil oras na matanggap nila yung alerto na malapit doon sa kanilang kinaroroonan ay kailangan nilang rumisponde agad-agad. Hindi ba natatraffic yung mga rumoresponde, Mar? Yung factoring in nung traffic dun sa 5-minute response na binibigay? Ali, kasama yan sa ikinonsider ng PNP, lalo dito sa mga main thoroughfare sa Metro Manila. Talagang mabigat yung traffic pagdating ng rush hour. Kaya nga pinag-aaralan nila yan. Kung saan madalas nangyayari yung mga krimen, ay doon na umi-standby malapit yung mga kanilang mga patrol vehicles. Yung mga nasa foot patrol naman, dahil inalis na nga yung mga police community precinct, patuloy na naglalakad yan. Pagka masyadong mainit ang panahon, umi-standby sila sa mga convenience store o sa iba pang mga tindahan para doon uminom ng mainom o kumain ng kanilang pananghalian. At ang oras naman ng duty na lang ngayon dito sa Metro Manila, 8 hours na lang. Kaya hindi masyadong pagod yung mga pulis at hindi sagad. Kaya anumang oras, mabilis na nakakatugon sa anumang tawag, lalo sa panahon ng emergency. Ali. Okay, maraming salamat. Mar Gabriel, nag-uulat live. Di ba mga reaksyon? Makikita mo yung mga pulis, palakad-lakad yung mga pulis. Nandiyan sa sulok-sulok, ano mararamdaman mo? Safe tayo. Pag nakita natin may pulis dyan, may pulis doon, may pulis kahit saan, di ba safe tayo? Di ba
Hindi totoo yun sa pelikula. Pag nakakita ka ng pulis, sila yung mga kriminal. Ganon, di totoo yun. Huwag po kayo maniniwala dun. Ang mga pulis natin ngayon, malalapitan mo sila kasi si Tory na. Si Tory na ang chief of police. Ang lahat ng pulis ngayon, inspired. Mag-comment nga po yung mga pulis sa comment section. Inspired, lahat ng mga pulis, inspired yung inspirasyon nila. Si Tory, napakagandang inspirasyon po ni Tory. Talagang inspirational si Tory. Pag si Tory na yung pinaka leader ng kapulisan ngayon, talagang hindi na makatulog ang mga pulis dahil inspired sila. Parang in love sila sa kanilang chief of police. Oo, feeling safe sila kay Tory. Di ba? Kaya lahat naman tayo feeling safe kay Tory. Oo. Kahit na kikidnapin niya ang Pangulong Duterte, kikidnapin niya eh. Eh yun ang yun ang di umanong ginawa niya eh. Kidnapping daw yun eh, oo. Hindi ba tayo safe dyan? Kahit walang warrant of arrest, basta sakay sa pulting aeroplano, ilipad. Diba, sumusunod siya sa rule of law. Yan ang ating chief of police. Diba? Kung totoo man yung sinasabi nila na siya isang kidnapper ng Pangulo Duterte, oh, yan. Yan ang uri ng chief of police na sinabi ni Remula, isa siyang pitbull. Isa siyang aso, pag sinabi mo attack, uma-attack yan, parang uto-uto. Aso nga, loyal dog. Ayun na sinabi, ni Remula, ni John Vic. Isa raw siyang aso, loyal dog. Attack yan, pitbull, parang pitbull ganon, askal ganon. Attack, uma-attack yan, ganyan. Oh, di ba? Loyal dog yan. Loyal dog ang tawag dyan. Oh. To the Filipino people. Di ba? Sa gitna ng mga panawagan na mag-inhibit ang ilan sa mga senator judge sa impeachment trial, bumuelta si Senate President Francis Chis Escudero na ang mga ito ay puno ng bias at pagkiling. Si Oh, Troy diba? Diaz magbabalita. Sa isang panayam, iginit ng pinuno ng Senado na ang mga nananawagan tulad ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ay malinaw ang posisyon. Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ayon pa kay Escudero, ang anumang panawagan, pabor man o kontra kay Vice President Sara Duterte ay isang bagay na bias. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. Idinin niya na ang desisyon na mag-inhibit ay isang voluntaryong aksyon ng isang senator judge tulad ng ginawa noon ni Senator Judge Drilon. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Binalikan niya ang isang president, ang trial ni Chief Justice Corona, na ang isang hiling na mag-inhibit ay isang bagay na kusang pagpapasya lamang. Sa mga nagsasabing ang boto ay dapat ibawas ang mga nag-inhibit, ito ang tugon niya. Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. Para sa Diyos, Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang listahan ng mga tatayong legal counsel ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Galing ito sa Fortune, Malvasa and Salazar Law Firm at may nakalistang 16 na abogado. Nakalagay naman sa pangatlong Ako po yun. 16 pahina ng dokumento na binigyan na rin ng kopya ang Kamara. Nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagkatiwalaan ng mga magsisilbing senator judge sa darating na impeachment trial niya. At kung may mag-inhibit man anya, dapat kasama lahat ng pabor pati kontra sa kanya. Saksi si Argel Relator ng GMA Regional TV. Sa gitna ng mga panawagang mag-inhibit sa hinaharap niyang impeachment trial, ang ilang senador dahil sa kanilang mga pahayag at ikinilos, nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagtiwalaan ang mga senator judges na magiging patas sila. Sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan
sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Paliwanag niya kung bias umano ng isang senador, pabor sa kanya ang magiging basehan. Paano naman daw iyong mga senador na may bias laban sa kanya? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ibain ang pamilyang Duterte. Tugon niya sa pahayag ng ilang business groups na pagpapakita na accountability ang pagpapatuloy ng impeachment trial. Iginiit niyang hindi ito tungkol sa accountability. Kung accountability daw ang hanap, dapat sa korte nagpunta at hindi sa impeachment court. Dalawa lang yung penalties dyan: removal from office tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Noong nakaraang linggo, inadapt ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government na sampahan ng kasong sibil at kriminal si Duterte para sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagbigay ng reaksyon dito si VP Sara sa isang video na ipinamahagi sa media ng OVP. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, alam ko kung anong kailangan ko gawin at gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay. Para sa GMA Integrated News, Argil Relator ng Malupit din po itong GMA, ang galing nila magbalita. Talagang malupitan po talaga. Oh. BP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. Okay. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Comment lang po dun, they are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am. Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung... Kilala ko yun. Tambaluslos Company. Bangag Company. Quadcom Company. Tricom Company. Daming company yan. Ginagawa nila at alam din yung ano pa, Risa Ontiveros Company. Walang yung company yan. namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong
social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro Duterte, pro Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito na mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Cut. Di ba, katulad po nung kay Bato de la Rosa, siyempre malay ba naman ni Bato de la Rosa na AI yun? Alam lang ni Bato de la Rosa yung mga kopra niya, mga niyog, yung sa Senado, malay ba naman na AI yun, di ba? Posibleng alam niya yun. Diba, shoutout sa iyo, Senator Bato de la Rosa. Huwag kang makakalimot. Kailangan gawin natin, trabaho natin. Ano yan, ibasura ang impeachment.